Humahaba ang pila para sa isang ulam na once a week lang dito itinitinda. Kaya akong gilagid. Tatlong gilagid na lang tuwalya. 15 years na kami suki dito. Sa kasaro na namin binibili ko dito. Unang pumutok to. Halos yung mga anak ko, mga bata pa eh. Ganito pa lang ito. 25 years na ako bumibili rito. Ang kanilang dinarayo, ang pagkaing Pinoy na may peanut sauce, laman na pinartneran ng bagoong. Ang kare-kare ni Pedri. Minsan lang isang linggo, sabik na sabik ang mga tao. Ang tawag nila sa akin, ayan, si Pedring kare-kare. Ay, puro kare-kare ang tingnan yan eh. Alas 3 pa lang ng madaling araw, nasa pwesto na sila para timplahan ang sabaw ng kare-kare na iniluluto sa higanting mga kaldero. Ang isasahog na karne, maskara o mukha ng baka, laman loob, tuwalya at yung karne mismo ng baka na nakabukod sa kanilang kare-kare sauce. Mabusisi ang paghahanda ng kanilang house specialty na inaabot din ng isang linggo. Kaya naman minsan lang din kada linggo nila itinitinda. Una po, nagpapalambot ng mga laman, mga 1 to 2 hours po yan. Kasi kailangan po, yung balahibo kasi kailangan yan. Pinong-pino ang pagkakalinis kasi kapag yan, may mga balahibo. Pag kinain po kasi ng tao yan, matalim yan. Binabanlian para matanggal yung mga sebo-sebo. Ang sikreto ng malasa nilang sabaw, mani na sila mismo ang nagbubusa. Dahan-dahan lang ang pagluluto. Yun ang nagpapasarap dyan. Dekada 70 pa raw nung buksan ni Tatay Pedring ang kanilang tindahan, ang kanyang katuwa, ang kanyang misis na si Nanay Carmen. Mayroon kaming ninong sa kasal na Macau, yung sikat na restaurant dito sa Caloocan. Boy Ching kung tawagin. Biyanan ko nga, nagtitinda lang ng mga mami. Sabi sa akin, kami mag-asawa, magtinda na lang kayo ng ulam. Tinda ka lang kare-kare, wala naman nagtitinda rito sa Caloocan. Malapit kami dyan sa Matadero, sa slaughterhouse, dahil sa lumang palengke. Naisipan namin magluto ng pangulam namin. Naglapitan yung mga tindera. Hindi na kami nakapagtira ng pangulam. Nabili na ng mga tao. Ulit-ulit na kami nagluluto. Yung aking asawa, siya na nagtitinda rito. Kaya lumago na ng lumago. Ito ay may influensya ng kalutong Indian. Ang Sultan Kari kasi nagsimula sa Indian na kakaari, no? At yung mga kaluto nila ay may mga sarsa. Pero worth it nga ba ang isang linggong paghihintay para matikman ang trending na kare-kare ni Tatay Pedring? Ang food vlogger na si Carl Chuivian ang huhusga. Good day mga kapuso, ako si Pops Chewy ng The Chewy Show at ngayong araw, may pupunta tayong isang kainan na nagbebenta ng famous kare-kare. Kaya binihintay natin, Chura! Sharpie! Ay! Hello, Boss Joey! Nandun pa lang ako, naaamoy mo yung kare-kare niya. Kada order mula 100 to 300 pesos. Depende sa klase ng laman. Pinapalinamnam kapag tinernuhan ng sarili nilang bagoong alamang. Ito po yung tinatawag naming overload. This is a perfect kare-kare bite. Cheers! Sobrang rich ng lasa. Yung the strong peanut flavor, medyo may oil din siya ng konti. Pero grabe, parang sinusuntok ng flavors yung mukha ko ngayon. Yun ang tinuro ng nanay ko sa amin na huwag tipirin ang pagbibigay sa mga customer. Magtitid sa pera. Magtipid sa pera, pero sa customer, huwag niyong tipirin kung ano yung gusto ng customer na ibigay niyo. Natutuwa ako dahil kami na ang pinupuntahan ng mga tao. Napag-aaral namin yung mga anak namin. Pero kung kailan daw
Habang natupad na ni Tatay Pedring ang pangarap niya sa kanyang mga anak, siya namang unti-unting pagbagsak ng kalusugan ng kanyang misis. Nagkaroon kasi siya ng goiter sa leeg. Yun ang lumaki hanggang sa kumalat. Naka 5 years din siya. Kaya hindi na ako nakapagtinda nga. Lagi na lang siyang pumapasok sa isip ko. Pag bago akong matulog, naiiyak na ako gano'n. Sabi ko nga kunin mo na ako, mamatay na ako. Sasama na ako sa'yo. Hindi naman ako mamatay-matay. Lagi ko siyang naalala Pagkayan, nagkakagalit kami, salitaan lang. Talagang mahal na mahal ko yung asawa ko. Walang po ba kayo ng gana sa pagkain? Ay, natural. Minsan nga hindi na ako kumakain Kaya ang kanilang pwesto ngayon, ipinamana na ni Tatay Pedring sa kanyang mga anak. Ang nanay ko po, number 1 yan. Kasi po siya po yun talaga lagi po nagpapaalala sa amin. Kahit anong mangyari, kahit dyan lang kayo sa mga bangkay na tinda, huwag niyong iiwanan ang galingan dahil dyan tayo nakilala. Nung medyo malakas pa, sabi sa akin, basta kung ako'y mamamatay, huwag kayong ihinto ng pagtitinda. Kaya hindi kami huminto ng pagtitinda kahit nakaburol siya. Si Tatay Pedring at Nanay Carmen parang kare-kare at bagoong habang buhay ng magkapares. Kapares naman na ng imahe ng Maynila ang mga pumapasada ritong mga iconic jeepney at kung saan daw pumaparada ang mga jeep at iba pang pampublikong mga sasakyan, tsak, doon daw may mura at masarap na kainan. Gaya sa pwestong ito sa Barangay Bangkal sa Makati City kung saan pinipilahan ang walastik pares ni Kabayan. Yung lasa, saka yung alira, napakasarap. Sweet pero depende doon sa karne. Solid po dito eh. Dito medyo malapot, parang dapat gatas. From our lang po, may pagpapami dito kasi po, nakita po namin sa FB na trending po siya tsaka masarap po. Kung ang iba, ang sahog sa pares, laman ng baka na tinimplahan ng manamis-namis na sauce. Ang bida sa kanilang walastik pares, lamang loob at utak na nakabalot sa plastic. Walastik! Kailangan talaga naka-plastic yun dahil siyempre hindi mo pwedeng isaw sa laman, hindi nadurog yun. Dating driver ng jeep si Fred at ang 4 niyang mga anak. Nung nag-pandemic, wala nang biyahe ang jeep. Bineto ko lang yung jeep. Bineto namin, bumili kami ng gamit sa pares. Ang pinagbentahan ng kanilang hari ng kalsada na jeep ang ipinampagawa nila ng kariton na naghahari-harian ngayon sa kalsada ng Makati City. Dalawa kami, dito ng kapatid ko. Si Ruel sa umaga, ako naman sa panghapon hanggang gabi. Sa una, talagang normal yun na isang linggong lugi ka talaga. Pero hindi sila sumuko, lalo't alam nilang meron silang alas, ang malapot na sabaw ng kanilang pares na pinakuluan nila sa mahinang apoy sa loob ng 24 oras. Siyempre yung pagluluto ng pagmamahal, nandyan dapat yan. Hindi yung basta-basta na lang na para-parang pagluluto. 70 pesos, only rice ka na. Baka ba to? Baka Kaya sir, no? napakalambutan niya sir, pangita ba rito eh. Ayan, ito yung bulalo. Check natin. Grabe. Yung balat, parang jelly type na siya. In fairness, masarap din sa sabaw nila, no? It's been a long time wala nakakain ako ng street style pares and I'm glad na babalik ako sa wild stick pares. Sir! Kamusta? Sir Alex? Sir Chu, ito. Sir Alex, sir. Baka pwede mo order isa. Classic wild stick lang. Yun. Kuha ko konti dito nung pinaka-sauce nila. Kuha tayo na may kanin, karne, chili garlic. Yan ang perfect pares. Cheers! Ganun-ganun pa rin ba yan? Siyempre. Kilala tayong mga Pilipino sa pagiging close o malapit sa ating mga pamilya. Hirap man sa buhay, sinisigurong naghahanda tuwing may espesyal na okasyon. Kung saan hindi mawawala ang classic na pritong manok. Sa sobrang hilig natin sa manok, kulang na nga lang daw tubuan tayo ng mga pakpak.
hanggang ang dating inihahanda lang tuwing may selebrasyon, itinuring na ring street food. Bago pa man maging fried chicken, meron na tayo yung alam na kalutong atin. Yung tinatawag natin sa Tagalog na pritong manok, hindi ito bago sa atin. Ito yung mga sinauna pa. Pagpatak ng alas 5 ng hapon, dinudumog ang tindahang ito ng pritong manok, ang fried chicken ni Ruel. Pantay na pantay yung luto. Ganda, crispy, juicy sa loob. Kung ang iba, yung parte-parte ang itinitinda, dito, buong manok sa halagang 260 pesos. Ang kanilang fried chicken, dinarayo daw dahil sa malutong nitong balat na ang pampalasa, 14 na taon na raw niyang sinisikreto. Hindi namin minamadaling iluto kasi suning talang manunod hanggang ilalim. Guys, nandito na tayo sa Marikina, dito sa legendary Aton's Fried Chicken. Actually, magdi-dinner time na at medyo mahaba na yung pila at nag-crave ako ng masarap na Canton-style fried chicken. Ibang klase yung lutong, ibang klase yung ninamnam, ang lambot, ang flavorful nun. Taong 1995, nung mula Masbate, lumuwas si Ruel sa Maynila para dito mag-aral. Doon ako natin sa chewing course business nila, fried chicken na. Kaya doon ako natuto paano nila gawin yung pag-preparation ng manok. Gusto, Nung nakapagtapos, saka niya naisipan na magtayo ng sarili niyang pwesto. sa isa, wala ganun po na. Yung mga nakajang nila mga garito, nirepair ko, yung mga kawalan nila na junk na rin na pinaguma nila, nilinis ko. Yung kumaganda na sa mga yun, dumating naman yung galon ng hundoy. Yung garito ko, natangay talaga ng tubig. Pati yung mga manok ng stock nasira rin. Misis ko nga, medyo ano na ito, pinakiyak na. Pero ako, pinapalakas ko na talaga loob niya. Sabi ko, kaya na ito. Ako sa kumpay. Nagkapunan. Yung umpisa ko, 5 lang muna. Hindi pa nga po pa yung misis ko dahil natatakot baka hindi mabinta. Sayang, malulugi lang. Pero ako, nilakasan ko ng loob niya talaga. Tapos lang ng undoy, doon na pumutok talaga siya. Yung mga hole in the wall na kainan, yung mga sulok-sulukan na street food, food for the soul, ultimate comfort food. Kumbaga yan yung kinakain mo nung bata ka. Hindi lang siya basta pagkain, pero may storya ka naalala. Marami na tayong mga kababayan na mula sa pagiging isang kahit isang tuka o masenso sa pagnenegosyo sa kalsada. Wala silang magagarbong kainan o Michelin star na batayan ng mga mahuhusay na chef sa buong mundo. Pero kuhang-kuha naman nila ang puso at panlasa ng masa. Mayroon pa natin dyan. Pagdating sa kainan, tayong mga Pilipino parang sila pula ng maktan. Walang inuulangan. Kahit pa mga isda na ang itsura mala halimaw. Primero kanang nakuan ko kay lain og naong ba pero kining kaguntungan pero pag tilaw na ko lami din siya. Malaki ang mata. May iba siyang lasa. Hindi mo talaga masasabi na isda talaga yung kinakain. Tusok-tusok ang katawan. Malapad at tila mangangain ang bibig. Ang tawag na mga Cebuano rito, sawan o tagotongan. Sa Ingles, porcupine fish. Ang mga isdang ito, hinuhuli 5 oras pa ang layo mula Cebu City, dito sa Bantayan Island. Meron yung isda, ganyan. Tsaka ko lang, yawan. Gamit namin ito. Yung vlog ma'am na. Gamit ang pana o sungkit, sisisirin ito ng mga mangingisda sa lalim na 15 meters. Sunod itong ibabagsak sa palengke ng Cebu City.
Ito ang target ni Loloy. Gamit naman ang kutsilyo at gunting, tinanggal ang buong balat ng tagutongan. Lulutuin kasi ito ng amo ni Loloy na si Junior sa higanting kawa para gawing linarang o sinabawang tagutongan. Original nga linasa ako po gining amahan siya kaya nagbugna aning mga linarang. Nga among gusto nga mapabilin gini. Nga anak, kabilin na sa tinamo. Dahil sa usok, masakit sa mata. Ang pantanggal nila ng lansa, luya. Sa kataw syura. Cornstarch naman daw ang gamit nila pampalapot ng sabaw. Mga unata! Alas 6 pa lang ng umaga, bukas na ang kanilang karinderya. Kaya sakto ang mainit na sabaw, pampainit ng sikmura. Kada mangkok, 100 pesos na unli o unlimited, one to sawa ang refill ng sabaw. Hello mga kami ang Team Galas TV! Ang grupo ng vlogger na sina Chester natikman ang tagutongan nung nag-food trip sila kamakailan sa Queen City of the South. So kaya kakamay mo talaga siya. Para umiwala. Para umiwala yung mga laman-laman. Ayan, tapos lalagyan natin dito sa corn rice. Hindi ito natin pinakamasarap na luto ng isda na natikman ko kami sa Solang Halibiro. Lami! Kayo! Manyaman! Kenny! Ay! Buti naman! Yeah, nice meeting you. Yeah. Mga Kabs, andito kaming muli dito sa SBN Carinderia kay Kuya JR ang nagtitinda ng larang o tagutongan. Napanood mo yung video na ginawa namin dati. Oo, napanood namin. Oh, balik-balik. May mga nagpunta ba dito na sinasabi, napanood? Oo. Marami. Nakakatawa, no? Ilang views yun doon? Ilang views nga yun? Umabot yun ng more than 1 million eh. Sa channel natin. Sikat pala si Kuya. Offer fish, naningan sila ang kanang konda o makahilo din. Pero nakalalason nga ba ang isdang tagutongan? Yung porcupine fish at saka yung copper fish, magpinsan sila. Pareho silang meron tetrodotoxin, yung toxin na nakakalason sa copper fish o yung butete. Kaso yung sa concentration ng toxin, ng tetrodotoxin sa porcupine fish, masyadong konti o maliit lang. So, hindi siya talaga yung nakaka-cause ng paralysis. Yung effect niya is parang nicotine or morphine, so parang nakaka-addict din siya. Cheers tayo, tol! Cheers! Cheers, mga Kabs! Kasi 60 years na raw to, hindi nagbabago yung recipe. Kaya kung ano